Sawadee ton chow ka. Hindi pa rin ako na-okay sa boses ko, guys. Sawadee ton chow means good morning. And time check, 6:39 ng umaga. Today is our beach day. Maghahanap kami ngayon ng mga bitches. It's funny how the way you read certain words or pronounce certain words can give it completely different, unexpected meaning. Imagine, from beaches to bitches. So wala pa si Tita Jackie at she sabay na silang bababa. Full day island hopping dito sa Pattaya. So we're going to visit yung mga pinakasikat nila dito na island, guys. And of course, hindi kayo pwedeng maiwan. Sabi ko sa inyo, lagi ko kayong kasama. Kapunak, ha? Lagi ko kayong kasama talaga. So, alam ko naman din na ito lang talaga yung mga chance natin makakita ng lugar, no? So, sama-sama tayo. At marami nag-comment, sabi, Ma'am, para talaga kaming nag-tour pag ikaw ang nag-vlog ng mga lugar-lugar, no? O kasi ginaisip ko sana pag may vlogger na gano'n, ma-enjoy din ako siguro, no? Kaya sabihin ng vlogger, parang totoo ba, no? Sabihin niya, guys, tara na, sakay tayong tricycle. Oh, ako na bahala sa pamasahe. May natawa ako sa last upload ko, may nag-comment, Madam, naalala ko nung pumunta kaming Thailand, hindi ako marunong mag-Thai, sabi niya. So, ang ginawa niya daw, nag-sign language siya. Ako, guys, ang pinaka nakakatawa ko na Thai moment ko, when I was here teaching English, kadarating ko lang dito sa Thailand, bumili ako sa KFC. Ngayon, ayaw ko, parang naglilihi ata ako somewhere, something like that. Ayoko ng pakpak. Gusto ko yung sa may likod, yung papuntang puwet. Imagine kung paano ko siya sinabi. Can I order KFC? But I don't want this. I want this. Gumanon sa akin yung tindera ng KFC. Nasira ko ang araw niya ng umaga. Akala siguro pokpok ako nagbibenta ng pakpak at saka half body, no? But anyway, I learned my lesson. Actually, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ano ang tayo ng pakpak at puwet. Pero hindi na rin ako masyadong pumupunta ng KFC. But other than that, I learned a lot of good words, right? So, katulad nito, pag sinabing kakain, kin ahan, I want to eat food. Pag sinabi mo namang ani aloy ka, it means masarap to. So dito, pinaka-technique na dapat mong malaman is dapat merong pag babae ka, merong ka sa dulo ng sentence mo. Pag lalaki ka naman, crap sa dulo ng sentence mo. Kailangan mong malaman yung I'm sorry, maraming salamat, masarap, hindi masarap, kasi okay lang naman sa kanila sabihin mong ganon. So, kunyari sasabihin mong salamat, kapkunak ha, diba? Alam nyo na yan, narinig nyo na yan. And then, pag nagsabi ka naman ng excuse me, kasi dadaan ka, may nabangga ka, may nahulog kang gamit ng iba, sasabihin mo naman, sorry po. So, sa Thai naman nun, kothot ka. Okay? Kothot. Ganun. With the humbling naman, kasi pangit naman tingnan, kothot. Kothot. Pangit naman, diba? Dapat, kothot ka. Kothot. Kothot na ka. So, kain na tayo, guys. What did I order for breakfast? The same yesterday kasi nagustuhan namin. And limited lang din naman yung kanilang menu. So, today is pagkrapaw salmon with egg and egg benedict. Same goes kay Tita Jackie. And may waffle siya dito. Then, she isa lang. So, may level kasi yung kain namin. Okay. Patay gutom. Isa lang yan siya. Medyo patay gutom. Dalawa yung order ko. Pinaka-patay gutom. 3 yung order. Uy, joke lang. Pag napanood din Tita Jackie, ito aawayin. At sabihan mo kung patay gutom, gaga ka talaga. Tita, joke lang yan, ha? Huwag mo seryosohin yung mga ganyan na words. Kasi sa amin ni Sheena, we don't actually, sa pamilya namin, hindi namin yan binibigyan ng masamang connotation. Actually, yung mga bitter lang dyan na nanonood sa akin ang bibigay ng masamang meaning. But, alam niyo naman, masaya pag nagbibiro. May nagtanong sa akin, Madam, speaking of nagbibiro, no?
Madam, ano bang standard mo sa lalaki? Bakit parang hirap kung magka-jowa? 3 years ka na separated. Una sa lahat, hindi pa ako divorced. Kaya nga ako tinutulak ni Tita Jackie. Mayroon siyang, gusto siyang pakilala sa akin, guys. Meron daw siyang kaibigan na gusto daw ako ipakilala. Kasi naghahanap din daw siya ng Pilipina, daw ang gusto niya. Bahala na daw may mga anak, eh, gusto niya rin daw ng mga bata. Huy, ikaw na ba ang kasagot sa kahirapan, Dudong? Uy. Yan na ba ang sagot sa hula sa akin sa Sikihor? Nung binasa ang mga palad ko at sinabing, magkakajowa ka ulit ng foreigner? Magkakaanak kayo ulit dalawa? Huy! But anyway, sabi ko nga kay Tita Jackie is, nakalimutan ko tuloy yung topic natin kay Tita Jackie. But, ano ba sasabihin ko? Nakalimutan ko tuloy. Okay, so ano yung hinahanap ko sa lalaki? No, maraming nagtatanong. Una sa lahat, dapat, ano ka, nakakatawa ka. I'm not saying na dapat comedian or joker. What I'm trying to say is, take things lightly. As light as possible. Yung di kailangan seryosohin yung sarili. Hindi kailangan seryosohin lahat ng bagay-bagay. I want someone who's light to be with. Who's happy to be with. Who loves to laugh. Who loves to make people laugh. Who loves to listen to people. So they can actually get the sense from other people. I want that kind of person. Madam, hindi mo pala gusto yung mayaman, madam? Na uupo ka na lang. Hindi ko sinabing hindi ko gusto. Sabi ko, isa lang muna ang pag-uusapan natin. Mamaya na yung iba. But guys, again, happy morning and welcome and good morning straight from Pattaya, Thailand, the heaven on earth na sinasabi nila. Bakit heaven on earth? Mamaya tsikahan ko kayo. Kakain muna kami. And yeah, let's go. Alright, so for our dish number 2, egg benedict. Egg benedict, it has a special memory, guys, kasi eto lang yung na-afford ko nung nagpunta ako ng UK. Kumain ako sa restaurant ng isang beses lang. Ang mahal. Tinry ko lang yung mga restaurant na nasa gilid ng daan na napakaganda ng view. Tapos nakita ko, mahal pala. Hindi pa pala talaga ako pwedeng mag-travel, no? Okay naman mag-travel, pero yung mga budget pa din talaga. Wala pa din talaga ako sa point na papasok na lang, swipe na lang, labas na lang. Well, importante, masaya, healthy buhay. Nakaka-number 1, nakaka-number 2. Ang pangit lang kung na-afford mo lahat, tapos hindi mo pala, hindi ka na nakaka-number 1, hindi ka na nakaka-number 2. My point is, we have to be grateful, regardless of how hard yung buhay. Let's try to look on the bright side. Yung mga maliliit lang. Start from the small things. Kain tayo, guys. So, egg benedict with salmon. Kasi yung isang option is with ham. Yan you guys kung gaano kaganda. Wow. Wow. Pag-away pa ako sa kutsilyo. Yan. First time ko to kasi kahapon nag-order ako nito pero hindi ko siya natikman. Sarap. Hindi ang sasabihin ng iba. Isda sa tinapay. Yan din ang reaction ko nung una. Pero, ang sarap niya, hindi siya malangsa, promise. Parang hindi mo malalasahan yung isda. So, yung protein mo dito, yung itlog, tsaka yung salmon. Then, yung carbs mo, tinapay. Pwede mo kainin yung tinapay. Coffee. Thank you. Doon naman.
So habang busog pa ako guys kasi uminom po ako ng tsokolate, papasok tayo sa loob ng buffet area. So basically, dito sa pinuntahan namin na hotel, o-orderin yung breakfast tapos merong mga buffet na pwede ka nang kumuha. Medyo may kamahalan siya guys, no? Mas mura pa din kumain sa labas pero wala eh. Tayo ay marupok sa mga ganitong klase. Kaya, andito tayo ngayon sa harapan ng buffet station. But I'm going to show you kung ano yung mga present nila sa buffet. Ako guys, huwag kayong mag-alala. Kasi, hindi ibig sabihin na nandito ako. Alam ko ito lahat. Mostly, 70% of the time, hindi ko rin alam. Kaya nga ako nabibideo para malaman ko at malaman ninyo. Okay? So, dito tayo. So, dito na side, dito tayo magsisimula. O doon tayo magsisimula sa coffee station. So far, lahat ng hotel na pinuntahan namin, meron ng coffee machine. Okay na okay kasi si Sheena, gusto niya lagi cappuccino. So, pindot na lang. Si Tita, gusto niya lagi latte. So, pindot na lang. Ako naman, nag-hot chocolate. Wala lang. Hindi ko naman talaga gusto sana. Pero sige, go. Para matikman ko lang, no? Yung hot chocolate nila. Dito na side is lahat ng tinapay na pwede gusto mong kainin. So, from wheat dry bread to normal bread at saka croissant and pies. Andito. Meron ding mini muffin. Gusto mong painitin mo dyan. Then, dito tayo na side. Dito meron tayong jam. Chocolate, peanut butter, and ano ba to? Honey. Ayan, may honey. Parang bahay ko lang kompleto sa palaman. Then dito merong butter and jam. Now let's go dito sa kabilang side. Madali lang guys kasi in-order yung breakfast. Dito mga pika-pika na lang. So kung sino yung gustong kumain ng cereal at oats for breakfast, ito yung kinukuha nila. Fruits, we also have 4 fruits. Ayan. Ano to? Chico. Ay, pear. Gusto ko sana ng Chico. Meron tayong biscuits. Merong sliced fruit. Ito, lychee. Ang sarap. Hindi ko napansin yun kanina. And meron tayong Gouda cheese and Emmental cheese. Uy, by the way, tikman nga natin to para hindi naman tayo ma-ignorante, no? Wait lang. Then, meron tayong ham and salmon. Kumain na ako niyan, masarap. Hindi ako pwede niyan kasi, yan siya, pork. Then, dito meron tayong olives, black, olives green, pickled na, maliliit na cucumber, pepino ba yan? And this one is, excuse me? Wait, what's this one? This is like small onion. Small onions. It And look like garlic, but it's onion. onion. And this one? This one is Cucumber? Like cucumber. Okay, prickle. Thank you. So, yan, mga prickled yan siya, guys. Pickled pala. Then, salad dressing. Meron tayong sibuyas, salad, carrots, pipino, kamatis. Ganyan pala maganda mag-serve, guys, no? Dapat wag mo siya ipunuin. Tayo kasi mag-serve, umaapaw, parang ice cream. Tapos, merong red wine vinegar and extra virgin. Sana all extra virgin. Extra virgin olive oil. Sana all extra virgin. So, ibang lasa ng virgin, ibang lasa ng olive oil sa extra virgin. Paano yung virgin lang? So, titikman ko yung cheese kasi ayokong maging ignorante, no? At least, alam ko lang yung lasa. Guys, huwag naman kayo magalit. Mga bash, cheese lang, hindi mo alam ang lasa. Yes! Hindi ko alam ang lasa. So, dito kuha tayo. Titikman ko itong cheese na to, mukhang nakakaano siya. Ang tapang mga amoy. Itong Emmental cheese, hindi ko alam kung pareho lang ba to siya sa cheddar cheese. And also, Gouda cheese. Isa-isa lang guys, kasi tikim lang man. Ayan. Gouda, Emmental, and hindi ko na alam kung ano tong isa. Lagyan natin ng strawberry para medyo maganda. Okay, let's go.
A few moments later. Ay, meron ako hindi napakita sa inyo na isa sa mga nagustuhan ko dito sa buffet nila. Meron silang fridge na merong iba't ibang klaseng na prepared na overnight yogurt with oats. So, meron ditong homemade yogurt if you want yogurt lang. Merong granola strawberry yogurt. Merong granola mango yogurt. And merong muesli. Yung muesli, mixture ng different cereals and oats. Nagustuhan ko siya kahapon. Ang hindi ko lang nagustuhan dun sa muesli is yung dried na mga fruits. Hindi siya fruits parang dried jelly. Masyado siyang, it's too fake for me. It's too fake for you. Arte mo. Then may gatas dito, low fat, full cream, tsaka oat milk. Oat milk is good, but for me, I got full cream milk kahapon. Maybe I will try oat milk bukas, hindi ngayon, no? Then pagdating sa juice, meron silang guava, apple, lychee, pineapple, tsaka orange juice. Ayan. Ito bukas titikman natin yung oat milk. Eternity later. Okay. So while waiting, kasi susunduin kami ng van ngayon, going to our activity for today. Buong araw kami ngayon guys sa dagat. So huwag kayong masura. Baka nang kasabi sa inyo, bayan dagat na nakikita namin sa buong araw. Kaya nga island hopping. May island hopping ba na nakikitaan nyo aeroplano? So island hopping tayo today. But ikot ko kayo dito sa ground ng aming tinuluyan na hotel sa Pattaya. So etong hotel na to, this is Holiday Inn Executive Tower located in Pattaya. Marami kasing Holiday Inn. So this one is the Executive Tower yung tawag nila. And of course, merong 7-Eleven. So papasok tayo sa 7-Eleven ng hotel. Mas maganda siya compared sa ibang 7-Eleven, no? Kasi yung ibang 7-Eleven, may stripe. Ito, napakaganda. Very minimalist. So, pasok ko kayo sa 7-Eleven. Tung-tung. Tung-tung. Ayan, press pala. At wala siya nung iconic na tunog na tung-tung. Ayan ang ate ko. Nabudol na naman siya sa 7-Eleven. So, basically guys, sa mga hindi pa nakapunta ng Thailand, yes? Ha? What do you want me to help? Okay. Wait lang guys, ihatid ko lang yung ate ko kasi senior citizen na siya. Hindi niya kailangan niya ng tulong. Nakalimutan niya senior citizen na rin ako. Ay, pangit ng tawa ko ah. Baka mamaya maging... Yes, van daw. Pero konti lang daw tayo. Limited lang. Ayan si Tita Jackie. What's wrong? I need yung medicine ko pala nakalimutan. Sa 7-Eleven. So sa mga hindi pa nakapunta ng Thailand, guys, puntahan nyo. Kasi pag nag-check kayo sa Cebu Pacific, ang dami po talagang promo. Minsan 1,000 piso, makakapunta ka na ng Thailand. Huwag kayong mawala ng pag-asa katulad ko, no? Ayan, promo-promo lang tayo. So dito sa Thailand, guys, they are very well known for pampaganda at pampa-opera. Kaya ako nag-aantay ako ng schedule ng opera ko kasi ipapaayos ko ulit yung ilong ko. Pinaayos ko na siya 1 beses, ipapaayos ko siya ulit 2 beses. Sana lang hindi ako matempt na magpalagay ng puwet kasi flat na yung puwet natin at hindi ako magpalaki ng ating boobicles. So kita ninyo guys, isa sa pinaka magandang pasalubong kapag pumunta ng Thailand is etong mga beauty products. Imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pa dun. Grabe ang beauty products sa Thailand. Simula sa mascara, sa eyeliner, sa lipstick, sa lip balm, lip scrub, mousse, primer. Lahat yan meron na silang to go. Tingnan nyo to guys. You want to have a shiny lip na mapasok mo lang sa bulsa? Bilhin nyo tong Shiny Bear for 49 baht. Or 100 pesos. Gusto nyo naman na pampatanggal ng blackheads? Meron din sila dito. Ayan. Made of green tea. 79 baht naman siya or 160 pesos. Oh, ayan. Oh. Galing oh. Moisturizing daily pads. Meron din silang mga eye roll. Yan. Dito tayo. Same. Beauty products. Wait lang. Parang dumating na yung van. Parang hindi na ako So, hindi na ako papasok kasi ilang beses na ako naglabas-pasok no, sa 7-Eleven. But we're going to wait for the van na. And weather check natin ngayon. Kung kailan pa kami pupunta ng dagat, makulimlim. Sana naman hindi umulan, no? But nawala po si Haring Araw. Sana mas maging mabuti yung weather mamaya.
But at least we are far from heat stroke. Ang mahirap kasi kapag may heat stroke. So maraming nag-compliment sa aking sombrero. Maraming salamat. Nabili ko po ito kahapon dun sa floating market na pinuntahan namin ni Sheena. And this one is parang nasa 200 baht or 400 pesos itong sombrero na to. And gawa po siya sa dried seaweed. Oh, seaweed ba? If I'm not mistaken. Hindi ko kasi nakita to sa amin sa Jensen. Hindi ko lang alam kung meron sa ibang part ng Philippines. But look at that, you guys. 'Di ba? Ang ganda. So, eto lang yung nag-iisang sombrero na gagamitin ko during this Pattaya stay kasi dagat mode. But once we're back in Bangkok, of course, wala na to, guys. But I'm going to pack this kasi gagamitin natin sa Pilipinas. So, palapit na daw yung van. 2 minutes na lang. Malakas pa yung hangin. Medyo nakakatakute. May lot of food. So, alis na tayo. Etong sasakyan natin, guys. Open. Waiting. Local I van. got my medicine. Parating na nila, tita. Yeah. Mag-book inside ka na. Diyan na lang siya sa gilid. Where you from? Where you from? Where you from? I'm from Denmark. Yeah, I also met a Russian yesterday on our pool. Yeah, she was so... Oh. Pag naiwan nyo yung shades nyo, papunta kayo ng dagat, maraming nagbebenta dito. 100 baht yan or 200 pesos. Pero mura lang yan, nasa capital niyan dito, nasa 30 baht or 60 pesos. Pero syempre guys, binibitbit nila, kaya intindihin naman natin. Wani, alay na, parang uulan. Te, may mi phon tok, no? Pen... ยังไม่มีฝนกลัวจะเป็นครึ้มๆอย่างนี้เมฆ ใช่คุมๆนิดหน่อย คุมๆนิดหน่อย medyo ano siya guys, medyo tawag na madilim ng konti, pero hindi daw naman uulan. Te, mawan lon, ma. ไม่วางร้อนอยู่ ใช่ วันนี้มีคุณเยอะไหมคะ คนวันนี้วันหยุดอาจจะเยอะเพราะว่าวันนี้วันหยุดไง อ๋อเหรอ วันนี้วันหยุดเหรอ วันนี้วันศุกร์วันพ่อแห่ง ใช่ ชาติ โอเค อะไรนะ คุณชอบไปไต้เลเนาะ ถ้าวันหยุดก็คนก็จะเยอะ ค่ะ แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์มีเยอะ เยอะ มีเยอะมาก จ้ะ Okay. Naiwan din kasi ni Sheena guys naiwan din kasi guys yung sombrero ni Tita Jackie. Yung sombrero na pangkumot. Kasi tinago ng receptionist, hindi nila nabalik sa amin. So nakaalis na kami, kaya ngayon pinakuha pa namin sa motorsiklo. So medyo natagalan, pero okay lang kasi meron pa kaming waiting time. So si Tita Jackie andun sa gilid, nag-yossi time siya. Ako naman nagbabantay ako ng gamit. Si Sheena bumalik sa hotel. Meron ulit na kalimutan. Iba na talaga kami mga senior citizen guys. Hindi na gumagana ang aming mga 20% ng aming brain cells. Kailangan na nating brain exercise. Kailangan na nating mag-take ng rosemary tea. Ayun. Sana mas maganda pa ang panahon dito, no? But nakikita ninyo guys, marami na kami nag-aantay. At yung pinuntahan namin ngayon is ito talaga yung pier. Nandito nung kami pumunta kagabi for our floating dinner. A few moments. Hindi exposed kahit kayo. Sa tingin Yuhuu! niyo, Nakarating na kami dito sa isla guys. Malapit lang. So galing sa aming hotel, papunta dun sa pier. Mga 5 minutes. And then galing sa pier, papunta dito sa isla. Mga 15 minutes lang. Sobrang lapit. So yun yung maganda dito sa Pattaya, no? Meron silang city vibe. Then meron din talagang beach vibe. Ayun. At nakita nyo, kagabi nag-ikot-ikot kami kasi nga pauwi na kami sa hotel. Talagang grabe na guys, kaliwaan na dito yung paggamit ng 5 dahon. If you know what I mean. Hindi ko sasabihin sa English kasi alam nyo naman, baka mamaya paluin tayo ni ni Daddy YouTube. Baka parusahan tayo ni Daddy YouTube. So dito, ginawa na nilang legal yung 5 dahon. Kaya nung naging legal siya, kaliwaan na. I believe naging legal siya mga 2022, if I'm not mistaken. So, kaliwaan ang 5 dahon ngayon dito. Merong pero in fairness, sa 5 dahon ang mga lugar niya, very social, parang mga luxurious na style. Kasi kiniklaim nila na siya, parang panggamot, ganon. So, merong mga pagkain, merong inumin, meron silang mga halaman, lahat ng klase na delicacy na ginamitan ng hindi 5 dahon pala, 5 daliri ng dahon, sorry.
Ayan. So, kung nagtatanong kayo kung totoo ba, yes po, totoo. Kaliwaan. Hindi ko lang, and very legal ha. Harap-harapan. Hindi ko lang may share sa inyo kasi di ba baka mamaya parusahan tayo ni Daddy YouTube. So once again, nandito na tayo sa pinaka-popular and pinaka-pinupuntahan ng lahat pag pumupunta ng Pattaya, ang Kolan Island. So right now, maganda kasi hindi sobrang init, but that's how it looks. Tita Jackie, say hi. Hi. Hachi, sawadika. Sawadika ka muna. Kain tayo ng mangustin. Sawadika. Sawadika. Yun. May baon kasi kaming prutas. And for me, ito yung baon ko guys. Ang snake fruit or sala. So maraming naglaway dito sa prutas na to, no? Very unusual, unique. Hindi mo makikita sa lahat-lahat ng bansa. Sa atin sa Pilipinas, hindi ko nakita. Pero sabi nila sa sa Indonesia meron. So, like I said, paborito ko to. At alam nyo ba guys, ang health benefits nito, napakaganda for your eyes, for your brain. Antioxidant din siya and source of a lot of nutrients. Bahala na kayo mag-research. Kasi hindi ko maalala yung iba, nag-research pa ako sa Google. And habang kami nag-aantay na maligo ng dagat, nagpagawa po muna kami ng simpleng braid lang. Simple lang naman. For the char. Kasi wala masyadong customer sila nanay. I-avail naman natin yung servisyo nila pa konti-konti. And then, etong package na to, buong araw kami dito sa dagat. And merong pa-drone shot, merong kayak shot, and then langoy-langoy na agad. So far, wala pa, hindi pa kami nagsimula. Yan, si Tita ay ine-enjoy ang kanyang fruit mukbang. Fruit. Mangmukbang ako ng fruit. Saglit lang guys. Lagyan. Alright guys, in fairness naman dito sa dagat na to, apakalamig ng tubig. So, this is Kolan. One of the most popular beach na malapit lang sa Bangkok. So, ganyan po kaganda yung water. Okay, very white sand. Wala masyadong tao kasi ngayon ay weekdays. Time check. Mas masarap to kaysa yung dun sa... 1:00 ng hapon. And we're going to have our lunch guys. Bumili lang kami sa tabi dito na may restaurant. Connect out namin. Dito na kami kumain. So, what we got is very traditional. Isa sa talagang best meal, no, na ino-order ng mga lokal at katutubo. Etong sea bass na isda. It can be steamed, it can be deep fried, it can be roasted. So ngayon, kahapon, nag-steam sea bass kami. Ngayon naman, deep fried sea bass na merong bawang. Ang sarap. So for Mas gusto ko to. lunch, ayan, somtam, tay, maanghang, at saka sea bass deep fried na may garlic. Tinikman mo, mas masarap ngayon guys. Pagkagabay. Naligo na din si Ma'am Shin. Fried yan yung kagabi steamed lang. Oo, steamed yun. Ito deep fried na merong garlic. Gusto ko yung steamed. Kain tayo. So merong nag-comment no na ma'am, wag mo na kaming iikot sa buffet kasi naka-experience na kami ng buffet. Meron kasing iba po na hindi naka-experience ng buffet katulad ko. Yung mga sinishare ko, minsan talaga, mga hindi ko masyadong na-experience yan. Kahit na-experience ko pa siya, yung mga tao na hindi pa nakakapunta, they would like to see how it is. Magkakaiba naman kasi ang mga buffet sa iba't ibang mga restaurant. So, hindi lang yung target natin, hindi lang kasi small group of people. We are showing to everyone. So, if you have experienced buffet, well and good. Pero sa mga hindi pa naka-experience, it would be nice to see. Kahit silip lang, diba? Ako excited ako sa buffet Kaya part talaga yun ng aking vlog. At saka iba-ibang mga utak mo. Yes. Iba-iba. Sea bass guys, deep fried. Kain tayo. Aloy, Mac. Aloy, mak. Grabe kumain para ng Thai. Nakita mo, repolyo, lalagyan ng somtam. Repolyo yung hilaw, tita. By the way, dito sa Thailand, kinakain po yung repolyo ng hilaw. Lalagyan ng somtam. Cheers. Ayan, ganyan po kumain ng mga lokal. Kaya, hindi na yan bago sa amin, no? Si Sheena din, malakas din kumain ng mga hilaw na gulay. Dito kinakain ng mga hilaw na sitaw at hilaw na talong. Next time, sama namin kayo ni Sheena. So, yan, lalagyan lang natin ng somtam, papaya, or papaya pokpok. Lalagay natin sa repolyo.
Sarap. Sarap talaga. Ito ang pinaka-the best na papaya pokpok na order mo. Kasi ang dami na naming restaurant kinainan. Tsaka, repolyo is to balance the ano, no? Anghang. Oo. Or pwede rin na yung pipino. Normally, nito-serve nila pipino at saka ito. Pipino, yes. Pwede pipino, pambalas na ng anghang. Ayan. Maanghang talaga siya guys, kahit isang sili lang. Alam niyo kung bakit? Dito sa Thailand, isang siling labuyo po yan. Ginaganon eh. Alam mo mga mata ng Pinoy, gumaganon eh. Ay, sorry. Hindi. So, Branding. ngayon, sabi ng iba, ma'am, ano nga ba yung sasabihin ko? Kalimutan ko tuloy. Ano ba yung tips ko pagdating sa pagkain? Pag pumunta kayo ng Thailand at kumain kayo, nag-order kayo sa labas, make sure na masabi ninyo na not spicy. Okay? Or all 1/4 chili, 1/4 chili. Sabihin mo 1/4 chili. yeah, 1/4. Pero sa amin, sinasabi namin, saipik nitnoy ka. Ibig sabihin, pakilagyan ng konting sili or saipik ng met, ibig sabihin isang sili lang po pwede. Pero Kasi pag isang sili, kapag hindi, mapupuno po talaga ng sili kasi magkamukha tayo eh. Kamukha tayo ng mga lokal. Akala nila And saka tayo. nila wala nang tanong-tanong. Pag tayong bumili, mas marami pa yung sili kaysa sa karne. Ano? Siling labuyo. Talagang mamumula guys yung pagkain ninyo. So, Tita Jackie is very happy sa lunch natin. Guys, at mura lang to ah. Eto, 150. Somtam, nasa island tayo. 150 baht. Kasya na sa aming tatlo. Kalahati na, naubos na kalahati. Deep fried na sea bass, large size, 500 baht. Medyo may kamahalan talaga si sea bass, pero Ay, magandang mura. klase kasi yan ng isda. Ang mura. Pero mura compared to Kasi Denmark. fresh, hindi siya frozen. Oh, yes, Yan tama. ang level ng mura ha. Kung sa Pilipinas, i-convert nyo mahal. Kung Mahal. galing kayo Ay. sa European countries, Mahal dating din. dito, mura. Mahal ang isda. Alam mo ba, libo-libo rin pag nagbabayad ako ng i-whole fish Kaya na nga dun ganyan. sa inyo, depende No, sa location, Philippines. tita. Sa Philippines. So we are allowed to stay Palawan, here for, mahal. anong oras na ba? Alauna na. Hanggang alas 3 daw kami dito. So we have actually 2 hours. Then babalik na kami ng hotel. Then sa hotel na kami mag-chill. And big shout out kay nanay na gumawa ng buhok namin. Ayan. Parang ano no, parang Boracay style. Si Madam Sheena din no. Halika dito. I-flex naman natin yan kasi mawawala yan mamaya pero nasa video at least. Oh, di ba? Simple lang guys. Kasi wala masyadong customer sila Ay, nanay. totoo lang, mas mahal pa yung bird nila kasi kinain namin. Hindi uy. Ilang bird lang yan, oh? 2, Sabi ka 4, naman. 6. Hindi. Tapos, tawag nito, wait lang. Tapos, shout out sa sombrero namin nagawa sa seaweed. Patingin ako sombrero, Mrs. I-flex mo nga yung sombrero mo. Mamaya ako makain si Madam Sheena. Mamaya ako kunin natin. And of course, piniflex ko din itong aking white cover up na extra large. Katulad ganun Tita Jackie pero Kasi extra gusto namin large. malubag. Ako 3XL. Uy, chismis. Sa unang upload ko talaga sa day 1, may nagsabi, ay hindi, yung pinakilala ko na si Tita Jackie, may nagsabi. Yan, i-flex natin. Kailangan i-flex dahil kitang-kita. Mag-cookies talaga. Yung laman ng cottage, puro na bag. Ang alamat ng ulo, baw. Ulo. Ulo. Pag walang ulo, malungkot ang buhay. Anong ulo ba yan? Ikaw na, yung sa'yo. Alam mo sabi, gumawa ka ng impromptu na tula. Anong title po? Ulo ng isda. Ulo ng isda. Ako mauna ha. Tapos dugtungan mo. Ulo ng isda. Minsan tinatapon. Pero ito pa ang... Ulo, halika na dito. Ikay makain ko. Ah! Lami, kayo. Parang mga high itong mga katama ko. So guys, sibas. Ang bilis natin pa about isda, no? Pag yung ibang bagay, naglo-loading pa ako. Pag maayos yung tanong ko sa'yo about sa advice sa life, Yeah. ang tagal mo magsagot. Loading. Paano naman, Kita nakasapak. gusto ko maghihaya doon tapos para hindi mo puti Ito, oh. Eternity later. To 1 hour dito sa isla. Gumanda yung weather pero medyo umulan ng konti. So naisip ko, while waiting for the time, gusto ko kayong iikot dito, no? Ano ang kaibahan ng isla dito sa Thailand compared dyan sa isla natin? Ewan ko lang kung saan kayong isla, pero based on my experience, titingnan natin yung kaibahan, no?
Unang-una sa lahat, dito very common yung beach chair. Katulad nakikita niyo sa paligid ko. So yung beach chairs na yan, may bayad po yan. 100, 100 baht or 200 pesos kada upuan. Okay? Then kapag nasa abroad na tayo, walang pakialamanan dito. Puwet sa puwet ang labanan dito. Pusikat sa pusikat ang labanan dito. Okay? So wala lang yan dito guys. Yung mga suot na halos makita na lahat. Kaya naku, kung hindi kayo nakapag-travel pa, it is quite liberated outside sa Pilipinas. Okay? Normal lang na magkaroon tayo ng culture shock pag nasa ibang bansa tayo. Pero minsan kasi yung culture shock nasasabayan ng pagiging judgmental. Alright? Totoo naman, huwag kayo mag-deny. Nagiging judgmental kasi hindi kayo exposed sa buhay sa labas. Kahit nga exposed sa buhay sa labas, nagiging judgmental pa tayo no? So, dito meron silang mga maliliit na negosyo. Siyempre kapag nasa isla na, may kamahalan na talaga. Ayan. Kita niyo yung ulap guys, sobrang makulimlim. Dito may nagbebenta din ng mga panligo. Kasi may iba na biglaan lang silang pumupunta, hindi nakaplano. Then, ito naman yung kanilang inumin. Ayan. Beer. Ito yung kanilang beer. Leo. Singha. Chang. Ayan. Ito yung pinakasikat na beer dito sa Thailand. Walang laman yung prutas nila. So, ang mga Thai, ano din sila, ang kanilang kultura ay mahilig din talagang maggala. Parang mga Pilipino din. I think ang pinakamabigat na kaibahan natin pagdating sa mga, tama tayo dadaan. May music kasi dito Pinakamalaking kaibahan natin when it comes sa kultura, number one, I would say, ang religion. Dito sa Thailand, dito tayo dadaan. Ang religion nila dito is pinaka-popular, pinakamalaki is Buddhism. Kung saan ang wino-worship nila is mga statwa ng Buddha. At saka meron pa silang iba't ibang statwa, yung statwa na parang unggoy. Madami silang statwa dito and they do worship as well yung mga hayop katulad ng ahas. Alright, meron silang temple dito na tinatawag na snake temple. So medyo na culture shock ako dun talaga. It's very heavy, no? Itong kanilang religion, ang kanilang religious belief dito sa Thailand. Quite heavy yung kanilang faith at yung kanilang practice. Lalong-lalo na kapag mga religious practice, minsan hindi mo maintindihan, masyadong mahaba, malungkot, hindi ko alam. Ikalawa pa na pinakakaibahan ng Thailand at Pilipinas ay yung pagkain. Ang pagkain nila dito totally, completely 95% iba. Kasi kung mahilig tayo sa spices, mas mahilig sila sa spices. Kung mas marami tayong putahe, mas marami silang putahe. Kung mahilig tayo sa maanghang, kumakain sila ng apoy. So yun yung pinakamahirap na part, I believe, dito sa Thailand. And then, ikatatlo na lang is lengguwahe, yung language. Kasi kapag hindi mo natutunan yung language, mahihirapan ka dito. Dahil 90% ng mga Thai, hindi pa talaga magaling mag-English. Maybe 70%, 90%. They are still learning. Pauwi na kami. Tapos na ang nakwatsa natin ngayong araw. Si Achi at saka si Tita Jackie, pupunta pa sila ng dagat. Sana all, marami silang energy. Samantalang ako, didiretso na ako sa kwarto. Guys, good evening. To end our night, galing kami sa may Friday market. So dito sa Thailand guys, very well known talaga yung mga market nila paggabi. Merong mga schedule. May night market, may weekend market, may Wednesday market. So today is Friday market. So meron kaming nabiling mga pagkain. Papakita ko sa inyo kung bakit. Unang-una, we have this homemade na mga chips made from crops. First up is sweet
Sweet potato na violet. 100 baht po kada bag nito. May paborito ako dito mamaya. Ito kakaiba to. This is sweetened na luya. Si Madam Sheena naman ang pumili nito. 100 baht din or 200 pesos. I-times 2 nyo na lang. Tita Jackie, I think she wanted the sweet potato kasi dalawa yung nabili niya. Ayan. Tita Jackie, bumili din siya ng yung original na saging chips. Then, bumili din siya ng taro chips. Ayan, taro chips. And lastly, for me, I chose paprika na banana chips. Paprika flavor. Sobrang sarap nito, guys. So, maraming salamat po, Tita Jackie, for this. Gusto ko sana ito bitbitin, kaso malayo pa yun. So, kakainin ko na lang. Kakainin natin lahat yan. Kaya nga ang sarap oh. ASMR. Ayan. Ang next namin binili, which is talagang maiiyak ka, pero wala kaming magagawa. Kasi, si Tita Jackie, walang prutas na ganito sa Denmark. Kung meron man, tuyo na siya pagdating ng Denmark. At napakamahal po talaga ng kilo. So, bumili kami ng Chico Chico. Ang mahal, 200 baht ang kilo or 400 pesos. Ang bango ang tamis. Then, ayan. Buksan natin to. Wait lang. Ayan. Ang tamis, you guys. Then, bumili din kami ng mangosteen. Hindi season ng mangosteen at saka rambutan ngayon. So, si rambutan guys, nasa 350 baht ang kilo or 700 pesos kada kilo nito. Traidor talaga to. Dahil hindi nga season, sobrang hirap maghanap. And of course, ang mangosteen hindi rin po season. So, napakamahal. 250 baht naman or 500 pesos yung kada kilo. So, mag-e-enjoy talaga si Tita Jackie kakakain ng prutas niya dahil wala nga daw talaga yan sa Denmark. So, sobrang happy niya to find them here. Ayan. So, I guess that's all for tonight, you guys. Good night, good night. Ako mag-quiet time na. Manunood ako ng aking Netflix na Jerry Seinfeld. One of my favorite, alam nyo yan. Ulit-ulit na lang. Since nalaman ko yung sitcom na yan, ilang beses ko nang inulit from 1 to sawa. Alright, good night guys. Maraming salamat. Love you, much love. See you on the next one.